Okay, let's go to the last part of our discussion. So we have here the freshwater generator. So yung ano yung purpose ng freshwater generator? To create freshwater sa barko. So yung freshwater na yon, pwede nating linisin, dadaan ng filter, and then pwede nating gawing drinking water. Pwede nating i-wash, pwede nating i-ligo, ilaba, di ba? Pwede yon. Okay. So, kailangan, importante talaga yung freshwater sa barko. So, paano natin nakakreate yung freshwater sa barko? Okay, to simplify things, uh, gagawin mo natin, explain ko muna yung basic principle nito. So, sa loob ng freshwater generator, ginagawa natin is sinatanggal natin yung hangin para mag-vacuum yung space dyan sa loob. Pag nag-vacuum na yan, pwede nating mas mabilis nating mapapakulo yung tubig or yung seawater. Pag kumulo na yung seawater, magiging vapor yon. Yung vapor na yon, yung palalamigin natin, gagawin natin tubig para gawin nating, yun yung gagawin nating fresh water. Ganon yung system niya. Okay. So, yung pagpapakulo ng seawater natin is around 80 to 85 degrees lang. Sa 85 degrees, nagpapakulo mo na yung seawater. Makakreate ka na ng fresh water nun. So, how do we do that? Okay. First, we have here the freshwater system or the high temperature cooling system of the engine. So, usual temperature nito is around 85 degrees. Okay? So, yung 85 degrees na yon, siya yung dadaan dito, papasok dito sa ating at lalabas ulit dito sa ating evaporator. So, sa evaporator, dito tayo magpapakulo ng tubig. Okay? Ito sa ibaba. Then, sa taas naman, meron tayong seawater system. Siya naman yung magpapalamig sa vapor. Pag lumamig na yung vapor, kasi tinatanggal nung seawater, kinukuha ng seawater yung init. So, pag lumamig na yon, doon pa lang tayo makakapag-create ng fresh water. So, how do we do that? Okay? So, meron tayong seawater system dito. Ito yung meron siyang sea chest, meron siyang strainer, meron siyang freshwater generator, seawater pump, and then, dadaan siya dito, meron siyang flow control. So, kailangan konti lang yung seawater na ipapasok natin dito kasi pag mas maraming mas maraming seawater, mas mahirap pakuluin, di ba? Parang nagpakulo ka ng isang baso at nagpakulo ka ng isang planggana. So, syempre, mas mabilis pakuluin yung isang baso kaysa isang planggana ng tubig. Okay, so, may flow control dyan para ma-minimize natin yung, makontrol natin yung seawater na papasok dito sa ating evaporator. So, usually, meron yung sight glass. Yung sight glass na yun, i-maintain lang natin sa gitna ng sight glass. So, pag nasa gitna na siya, yun na yung dapat flow mo. So, pwede mo siyang bawasan, dagdagan, pag lumagpas sa gitna or kulang pa. Okay? So, yung seawater na yun, dadaan dito sa evaporator. Since mainit dyan, may 85 degrees na freshwater na cooling system dyan, 85 degrees, kukulo yung ating seawater, and then aangat yung kulo niya, dadaan ng demister para hindi makapasok yung mga solid, mga salt or any other materials. So, yung vapor pupunta sa taas. Habang yung sobra naman na seawater is babagsak dito. So, mapupunta siya dyan. Okay? So, pag yung vapor is mainit siya, yung mga vapor na kumulo, mainit yan, pinapalamig natin yan, pag lamig niya, nagiging fresh water na siya. And then, pwede natin siyang ilagay sa freshwater tank kung mababa yung salinity niya. May salinometer dyan. Mga 7 lang siguro yung salinity na ppm, 7 ppm ata. So, pag mababa na yung less than 7 ppm na yung salinity niya, so, pwede na siyang pupunta sa freshwater. Pag mataas pa yung salinity, pwede natin ibalik doon sa ating evaporator or sa system na to, nilalagay nila sa bilge. So, sayang naman pag nilagay mo sa bilge, yung ibang system na nasakyan ko is ibabalik nila sa evaporator kasi medyo freshwater na yung sayang naman. Diba? Okay, now, since, babalik tayo sa evaporator, since meron tayong mga sobrang seawater at mga asin-asin na nandito, para matanggal natin yan, gumamit tayo ng ejector. So, may ejector dyan. So, yung ejector na yan, dahil sa high pressure dito sa bandang kabila, and then pag pasok niya dito, since pabuka yung dulo ng ejector, nagiging high speed yung paglabas nung seawater. Pag high speed na yung labas ng seawater,
yung nagka-create din siya ng vacuum. Kaya yung sa taas, na-vacuum niya, natatanggal niya yung mga asin-asin dyan, and yung sobrang seawater, natatanggal niya na nasasama sa overboard. So, paano ba in layman's term? So, para mas maintindihan natin ano yung trabaho ng injector, parang kalsada lang yan. 'Di ba? Sa kalsada, pag may humarurot na sports car sa gitna, mapapansin natin na yung mga basura sa gilid is pag harurot nung sports car yung mga basura sa gilid is parang nasa-suction siya or na-vacuum siya or nahihigop siya nung bilis ng takbo ng sasakyan mo. So, ganun din yung ejector. Sa bilis ng takbo ng seawater dito sa banda, yung gilid niya is nakakreate na siya ng suction pressure. So, nahihigop niya yung nasa gilid. So, ito yung nasa gilid ng flow. Diba? Ito yung flow. Ito yung nasa gilid. So, nahigop niya yan hanggang tinatapon niya rin. Ganon din sa air. Yung air din sa taas is hinigop din ng ejector para magkaroon tayo ng vacuum dito sa loob ng evaporator. Mas mabilis natin mapa-evaporate yung seawater. So, ganun yun. So, that's how the freshwater generator works. Okay? Ganun lang kabilis. Okay? I hope you learned something. By the way, meron din pala tayo ditong valve. So, wala pala dito. Okay, so, kung ano lang yung nandito sa system, yun lang muna yung i-discuss natin. Okay, so I hope you learned something today. See you on the next video.